Hello everyone! Nandito na naman po ang inyong tiyahin at mag-uumpisa na naman po akong humugot kasama nyo. Ang akin pong ibabahagi ay tungkol po sa sakripisyo ng ating mga magulang. Bakit nga po kaya marami pa rin sa atin ang patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa? Some of us may say na hindi tayo aasenso pag wala tayong ginawa. Yung maghihintay lang tayo kung saan tayo dadalhin ng kinabukasan. Kaya naman ang ilan ay umaalis para magtrabaho at makipagsapalaran sa ibang lugar or sa ibang bansa. Na kahit po minsan masakit at mabigat sa loob natin dahil sa maiiwan ang mga mahal natin sa buhay, wala tayong magawa. May mga ilan pong pinalad na matupad ang pinangarap nilang buhay, hindi lang po para sa kanila pero higit lalo para sa pamilya nila. Ngunit minsan hindi man po natin tanggapin or ayaw man nating isipin na mangyari pero may mga ilan din po na hindi pinalad na matupad kung ano po yung kanilang mga pinapangarap. Ang sabi po ng nakakarami, sa paglayo natin sa ating mga pamilya upang mga ibang bayan ay isang napakalaking sakripisyo. At ako po, mga kahugot, ay proud na sabihin, anak ako ng isang dating OFW. Alam ko po ang sacrifice ng aming ina just to make sure na kaming magkakapatid ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakita po namin yung hirap at lungkot ng aming ina every time she needs to go back sa ibang bansa para po magtrabaho. Ramdam namin yung pangungulila niya sa amin sa tuwing dumarating yung araw na kinakailangan niya na naman kami ulit iwanan. Mga kahugot, kung tayo ay nangungulila sa yakap at aruga ng ating mga mahal sa buhay na nasa malayo, isipin po natin na siguro mas or higit or doble pa yung nararamdaman nila sa mga oras na yon. May ilan na po siguro ang magsasabing naging worth ang sacrifice nila dahil nakatulong na sila sa pamilya nila or napagtapos na nila yung kanilang mga anak. At nakakalungkot man pong sabihin pero may mga ilan na hanggang ngayon malayo pa rin po sa pamilya nila. Dahil ang inaakala nilang binigay nilang sakripisyo ay nauwi lang po lahat sa wala. Mga kahugot, there are some of us na hindi pa rin maintindihan kung bakit kinakailangang umalis at magtrabaho ng ating mga magulang sa ibang bansa. Kung kaya naman po sa mga taong inaakala nila na sila ay kulang sa pagmamahal at atensyon dahil sa wala silang mga magulang na nagbibigay nito, hindi po yun dahilan para tayo ay maging isang iresponsable. Marami pong tatamaan at masasaktan, pero yan po ang katotohanan. Kaya po magpasa hanggang ngayon, may mga magulang na patuloy pa ring nagsasakripisyo para sa mga anak nila o mahal nila sa buhay. Hindi ko po sinasabing we do have a perfect life nung mga time na wala ang aming ina while growing up. Na there were times na talagang nami-miss namin yung love and care physically.
Pero hindi po yun naging daan para kami po'y maging isang irresponsableng mga anak sa gabay po ng aming ama. At dahil din po doon, masasabi kong proud ako sa aming mga magulang dahil nakatapos po kaming magkakapatid. Pakatandaan po natin na minsan darating tayo sa point ng buhay natin na tayo ay magiging magulang din. At baka dumating din po tayo sa point na kinailangan din nating lumayo at magsakripisyo para po sa kanila. Mga kahugot at sa mga kapwa po namin OFW at anak ng OFW, hayaan po sana ninyong maramdaman namin or maramdaman ninyo na ang ginagawa po nilang sakripisyo ay hindi po para sa kanilang sarili, kung hindi po para sa inyong mga mahal nila sa buhay. God bless everyone, at masasabi kong mabigat sa dibdib yung aking hugot ngayong araw na ito, pero yan po ang realidad ng buhay ko.